Good afternoon, brilliant people. This is Trevor Perkase, and welcome to Trevor Talks. In today's conversation, I just want to talk to you about kaning reality bitaw sa atong society today wherein makita nato nga grabe gid siya ka rampant ug dili na gid nato siya mapugnan. Ato pong sutaon mga my dear sa atong conversation today kung kinsay agrabyado, kung kinsay pildi if ever mahitabo ni siya sa inyong family. Kay karon magong morning mga my dear, while ga Facebook ko nakita nako ang akong classmate sa una nga nagmuro nagpost iya pa nga something like gikapoy na siya sa iyahang kinabuhi, and I can always feel that one kay niabot pug ko ana nga scenario before mo nang if ever na ako'y mga kaila nga ingon ana na ilang mga posting sa ilang social media, ako gid na silang i-message, akong i-encourage nga magpadayon gihapon sa kinabuhi, especially kung aduna pag gyud akong rason nganong kinahanglan ta mo fight sa atong scenario. So kani din siya nga classmate ako mga my dear, nagsuffer ni siya karon sa kani bitong family nga walay klaro, kani bang wala nahitabo ang gusto nato nga usa unta ka picture sa ato ang family, no, tungod sa sitwasyon sa ato ang society karon nga grabe na gid ka challenging mga my dear. So nganong ako ni siyang gusto i-discuss sa inyo because I want to emphasize nga ang mga babae dapat empowered gid mo mga my dear. Unsay pasabot nako kung moing kog dapat empowered ang babae? Before ganita mo sulod sa kaminyoon mga my dear, sa tanang babae nga makadungog aniha, before gani mo engage og kaminyoon, dapat kabalo na mo kung unsay capability ninyo, especially kung unsaon ninyo pag-support inyong family. Dapat kahibalo na mo or ready na mo nga if ever maguba inyong pamilya in the middle of the period or sa inyong journey sa inyong kaminyoon, kabalo ka nga you can really support your family. Kaya nimong mag-survive kung biyaan ka sa imong husband if ever. Ingon ana dapat ang atong mga mindset mga my dear. Kay dili na nato mapugnan ang society karon, grabe na gyud ka difficult i-handle, especially kung ang imuhang partner padayon nga ka-expose sa social media, no? Medyo matarantar po ta ana mga my dear, kay at some point manggod the moment nga atong gi-expose ang atong kaugalingon sa social media, susceptible kita, no, sa mga butang nga dili unta nato gustong mahitabo sa atong family, pero because imo man gi-expose imong kaugalingon, so naay tendency nga makit-an ka sa tao nga magka-interes sa imo nga posibleng mautos siya muguba sa imuhang family. Nasabtan ko ninyo kay sa kanira pa nga scenario, no, usually ang mama ra bagyud ang mubit-bit sa mga anak. For example, na amoy tulo ka anak, okay? So karon in the middle sa inyohang kaminyoon kay wala pa man mo nakasal, for example, naka-live-in lang mo. So in the middle of inyong kaminyoon wa mo nagkasinabot. So ang mahitabo gyud ani mabungkag gyud inyong family. So ang mubit-bit sa mga anak, of course, ang mama man gyud, mao man gyud ay most of the time nga mahitabo. So karon kay wala man lagi kay enough nga work, dili man ka independent, nakadepende man ka sa sweldo sa imuhang husband kung naa man ganing, nakadepende ka sa support sa imuhang husband. So karon if ever nga mabungkag inyong family, maglisod ka unsaon nimo pag-survive. Kay although mga my dear na atay batas lagi nga maproteksyonan nato ang ato ang family, still we can get support from our husband or our partner, pero dili man pud ingon anak ka powerful ang batas sa Philippines. So daghan pa yung mga pasikot-sikot before you could be able to get support from your kanang partner, no? Yeah, especially kung dili mo kasado, mag-struggle gyud ka to get support from that person. Especially kung kana nga lalaki wala po'y pangandoy, no? Kani nga reality mga my dear, dili gyud ni nato mapugnan sa atong generation karon. Grabe na gyud ni siya ka difficult i-handle. So mo nang as a girl, as a babae in today's generation, manganda mo, dapat empowered mo. Meaning to say, before ganita mo sulod sa kaminyoon, aduna tay enough nga capability to support ourselves if ever ha nga mahitabo ni siya nga situation sa atuang pamilya. Although wa nato gipangandoy kay nagbuo ganit ang family kay gusto ta nga mahimo tang maliphayon in the future nga aduna tay mga anak, aduna tay husband or wife nga atong makauban, atong makaistorya, no? Atong makatambayayong sa atong mga plano sa kinabuhi kung unsa man na siya. Pero dili nato mapugnan ang reality karon mga my dear nga pwede gid siyang maguba in the middle of our journey. Kay ang kanimagong for example kabit-kabit nga scenario
maayo karon sa ato ang country or sa tibuok kalibutan. Depende man guni siya sa usa ka individual. Actually, ang tao ang naay control. For example, ako ang naay control sa akong decision. Pero ni-decide ko nga i-let go na ko ang akong family for the sake of somebody nga niabot sa akong kinabuhi. Kahibalota nga mali siya, pero mas gipili nato ang usa ka tawo nga niabot sa atong kinabuhi kay nakita nato nga pwedeng mahawas ang ato ang life sa kalisod. For example, especially kung ang lalaki tapulan, batugan nga dako, no? Gusto siya magpabuhi. Unya ikaw nga babae, wala kay nahot, wala kay ari-arian, wa siya matiti sa imuha. So after the period nga nagamit na kaniya, nagkaroon na mo ng anak, nabuo na inyong pamilya, karon mo desisyon si lalaki nga biyaan kaniya. Kay anyway, ang lalaki, anywhere siya moadto, pwede man siya mag-create og kaugalingon niyang family. Difficult to be imagined, lisod sabton, pero mauni ang reality sa ato ang kinabuhi karon. Dili nato siya makontrol. Mo nang moingon ko sa inyo, since ang atong makontrol ang ato mang kaugalingon, so dapat empowered mga babae. Mabito nang ni anak ko sa una pa gyud nga ang ang decision na to create our own family is the most important decision we need to do in our lifetime. Kay ang atong partner, ato ba yung isurrender ang atong life sa usa ka tawo nga diha lang nato nakaila sa ato ang journey, aning kinabuhi no? So, sometimes magkamali kita mga my dear, kay dili man ta perfect, so nakadesisyon ta nga ni yes ta ana nga tao, but along the way dili dai siya ang perfect person para sa atua. So at least ikaw nga individual, kay college graduate man ka, naamang kay trabaho maayo, so you can easily let go the person if dili gid siya deserving sa imong kinabuhi. Diba? Ado na tayo option mga my dear. Ayaw na mo pag-stick anang traditional na to nga life nga dapat gyud mabuo ang family bisag gibunog na ka, gikulata na ka, napuno na ka mga unsa diha sa imong kalawasan, kuwang na lang tukon ka, pero imo gyapon siyang i-fight because you wanna, maintain the kind of family nga imong gi-dream for yourself. Wala ana na ninyong traditional nga way. Kay lahi na karon. If the person has no kanang support sa imuha, nakita nimo nga daghan kayo siyang mga red flags while you are together, so kailangan gid nimo siyang i-let go mga my dear. No? Ayaw pag-suffer. Maulagi na nga before man gud ta maka-decide nga mag-let go ta o somebody else, dapat aduna tay enough nga kakayanan lagi to support our children. Kay luoy pug kaayo ang mga kabataang barangay in taon nato nga mag-suffer, no? Ayog ka pala ka aduna may moabot nga somebody nga mo love sa imuha puhon-puhon, nga enough gyud ang kaya niyang ibubo nga gugma sa tao nga wala naghatag og value sa imo before. Nakasabot ba mo? Ingon ana siya no, dapat natong sabton nga before ganita mo sulod sa usa ka kaminyoon mga my dear, dapat empowered gyud mo. Especially ang babae, kay maubay ay binlan sa tanang katigayunan right after mabungkag ang inyong family. Ingon ana siya. So, dapat wise na mo karon. Kay dili gid nato mapugnan ang realidad, especially kung ang inyuha pong partner mabito nang makaingon pug ko nga kanang at some point kaning mga menu na niya sige gihapog bilangkad anang mga social media, sige gihapog flex sa ilang kalawasan, unsay purpose dangutana pi ako na sa una, no? Niingon mo kay para lang gyud ma-maintain inyong kagwapa. Kana man gud mga my dear, pwede na siyang maoy pagmulan sa tanan kay imo man gi-flex imong lawas sa social media. So of course na ay makakita nga somebody else magka-interest sa imo, mo chat sa imo niya, matintal ba ta kadugayan. Bisag unsa na to kalig-on, adunay chance nga matintal ta. Especially back at home, nag-away mo sa imong partner, unya garay-garayan ka ato ang imong ka-chat sa social media. So aduna gi tendency nga muhok ka dito sa tao, maoy mag-start nga mabungkag inyong family. Muna kung gingon sa inyo, you have to really control kung unsa po i-post ninyo sa social media, especially kung nakatali na mo, mga minyo na mong dako pag-focus mo sa inyong family. But again, balik ta sa tong pinaka-main point aning atong discussion today. If ever mahitabo gyud and you cannot control, dapat as a woman, as a mother, ready ka. Kaya nimo i-support ang imong self and kaya nimo buhion ang imong family without your partner. That would be all for today. See you again tomorrow for another golden conversation. Bye-bye!